At ito, para malaman natin ang latest update sa sitwasyon doon, may ulat on the spot si Bam Alegre. Bam, saan ka banda? Pia, dito tayo sa Marikina. Live tayo rito. Kanina alas 6 pa lang ng umaga, itinaas na rito yung critical level. Kasi umabot na ito sa 18 meters. At ngayon nga, nasa 20.1 meters na ito. As of 10:30 a.m. yan. Delikado yan ayon sa Marikina Rescue at ayon din sa Vice Mayor na nakausap natin kanina kay Vice Mayor Cadiz. Dahil ibig sabihin yan, maaari na umabot yung level ng tubig doon sa beacon na nagpoprotekta dito sa Provident Village na maalala natin ay nasa lanta noong Bagyong Ondoy noong 2009. At dahil nga nagkaroon tayo ng kahapon, nagkaroon na ng ikatlong alarma at ngayon sa critical level na pinatupad na yung forced evacuation simula kahapon. Lalo na sa mga barangay sa gilid ng ilog. Yun nga lang, may mga naghintay pa na umakyat ang level ng tubig bago lumikas. Kaya yan ang mga residente na nakita natin kanina doon sa lugar na tinatawag na Minahan dito sa Barangay Malanday. Yung ilan kasi, lumikas nga sila ng maaga pero dahil bumaba ng bahagya yung level ng tubig kahapon, sila ay bumalik sa kanilang mga bahay at nagulat kaninang umaga nang biglang tumaas yung level ng tubig. Na-stranded yung karamihan sa kanila at ang sabi nga ng ilang residente na nakausap ko, tila may agos na araw yung tubig, malakas na yung puwersa. At bagamat nagpagawa na yung ilan doon ng second floor sa mga bahay nila para hindi raw abutin ng bahay, hindi umubra yon dahil inabot pa rin sila ng tubig baha. Pero marami naman sa mga taga-Malanday yung kusa ng lumikas sa mga evacuation center katulad nung sa Bulelak Gym na nadalaw natin kanina. Nadala na raw kasi marami sa kanila sa Ondoy kaya hanggat sa maaari makapag-ingat na sila. Doon sa Bulelak Gym na pasyalan natin kanina, siksikan yung mga pamilya pero kinontrol na nila yung dami ng mga pamilya dito at yung ibang mga na-rescue nila at yung ibang mga lumilikas, dinadivert na nila sa ibang mga evacuation center gaya ng sa Malanday Elementary School. Sa datos ng Marikina Public Information Office ngayong umaga, merong daw 16 na evacuation center na binuksan. Pero sa panayam natin kay Vice Mayor Jose Fabian Cadiz, magbubukas daw ng 12 additional na evacuation center na meron na, all in all, meron tayong 28 evacuation centers. Pero ang data natin so far, meron tayong 3,221 na mga pamilya at 17,080 na individuals dito sa ating mga evacuation center. Noong una, meron pa silang mga sapat na pagkain, meron silang kanin at na corned beef at meatloaf na alternate yung mga ulam nila. Pero dahil ang dami na nung mga evacuation center na binuksan, medyo nahihirapan na rin yung lokal na pamahalaan kaya nananawagan sana sila ng tulong sa mga bukas palad na kababayan natin. Pia? Right, Bam, nakikita namin no, doon sa live na kuha yung Marikina River. Kanina kasi nakikita pa natin no, yung number 20. Ngayon parang ayon ba sa mga lokal na opisyal, mabilis ba itong pagtaas ng tubig? Kasi ngayon halos hindi na rin natin makita. At ang nakikita namin, patuloy ang malakas na pagbuhos ng ulan dyan. Okay. Pia, sadyang napakalakas ng ulan dito, bumuhos na nga at may kakibat pa yan na pagkulog at pagkidlat. Biruin nyo, kaninang sa 6 ng umaga, nasa 18 meters pa yan at sa pagitan lamang ng 6 na oras ay umakyat na ito sa 20.1 meters at patuloy na tumataas ngayon. Pia. So, yung nakikita natin ngayon, syempre, alam natin may mga nakatira dyan sa mga tabing dagat, no? Nabanggit mo, meron ng pinatupad na forced evacuation. Meron bang mga nagmamatigas at patuloy ba ang pagmamonitor, pag-iikot ng mga local officials para tiyakin na walang magsusubok pa rin no, na manatili sa kanilang bahay? Noong una may mga nagmamatigas pero ngayon naka-concentrate yung marami. Yung mga na-stranded, nagko-concentrate sila na makaalis dun sa kanilang mga dun sa mga pagka-stranded nila sa kanilang mga bahay dahil patas yung agos ng tubig dito, Pia. At yung nabanggit mo rin, Bam, no, yung mga evacuation centers, kailangan ng 12 additional. So talagang kailangan rin ng additional relief goods. Ano ba yung mga pinakakailangan? Pagkain, gamot, damit? Tama ba? Apo, pinaka-basic pa rin na kailangan natin ay yung pagkain at tubig at gamot. At yung sitwasyon naman sa bawat evacuation center, kamusta? Kasi alam naman natin na minsan problema sa evacuation center, siksikan at hindi maayos yung lugar. So minsan talagang magkakasakit ang isa tapos magkakahawaan. Yung mga naikutan mo, kamusta yung sitwasyon? Kaya nga, nasa basketball court sila at dikit-dikit sila doon. Medyo masikip ang kanilang kalagayan pero hanggat sa maaari, ginagawa nilang komportable ang kanilang sitwasyon. May mga nakalatag na kumot at hindi nila tinatapakan yan para medyo komportable lalo na sa mga bata. Nagtanong din ako sa ilang mga evacuees at meron naman silang palikuran doon. Nakikisuyo sila doon sa may chapel. Pila-pila na lang sila roon, Pia.
Alright. Bam, si Rafi may mga tanong din para sa'yo. Bam, nabanggit mo, napakarami ng evacuation center na binuksan, pero wala bang pangambay mga otoridad dyan na baka abutin din yung ibang mga evacuation centers? Kasi sabi mo nga, tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas ng baha dyan. Yung ating lokal na pamahalaan ay kabisado naman nila yung kanilang lugar at medyo strategic. Dinalo ko yung dalawa sa mga nabanggit na evacuation center. Yung Bulelok Gym, mataas talaga siya sa kanilang lugar. Tapos yung Malanday Elementary School, hindi rin siya inaabot ng baha kahit mataas yung baha nung dinalaw namin siya ng madaling araw. Rafi? At Bam, ito nakikita naming video kasi ngayon, itong Marikina River, napakalakas na talaga ng agos. Wala naman sigurong sumusuong na rescue personnel ngayon dito sa area na ganito kalakas yung agos, Bam? Hindi na natin makita ngayon, pero nung huli natin nakita yung mga rescue personnel nung alas 6 ng umaga, may speedboat pa sila dyan sa mismong ilog, nagbabantay sila ng mga posible raw mahanod na, wag naman sana, pero just in case may mahanod daw na mga tao, nakahanda silang sagitin niya. Pero ngayon hindi natin sila makita dahil ang mga rescue team ngayon nakatutok sa mga iba't ibang mga street. Kasi yung mga street dito, yun na mismo yung inaabot ng tubig. So nandun yung mga rescue team, isa-isang pinupuntahan ng mga barangay forces at inuuna nila yung mga kunin yung mga bata. Tinataas nila sa matataas na lugar, Rafi. At sa ngayon ba, Bam, sapat naman yung bilang ng mga rescue personnel dyan, hindi pa kailangan ng tulong mula sa labas? Sa pagkakausap natin kay Vice Mayor, ang tansya niya ay meron siyang mahigit 1,000 na personnel dahil dineploy na daw niya lahat ng tauhan ng City Hall. So hindi lang na-capable. So ano yung mga rescue teams at yung mga volunteer rescue teams. May nakita rin tayo mga volunteer rescue teams kanina. Rafi? Okay, maraming salamat, Bam Alegre.